Ang mga video na napapanood mo ngayon ay ang sinasabi nilang emosyonal na di pagtanggap ng resulta ni Miss Grand Myanmar dahil sa pagkatalo nito nung nakaraang Miss Grand International Coronation Night. Sa isang video, makikitang tinatanggal sa kanya ang kanyang corona at sash ng isang lalaki na kung titignan natin at i-zoom natin ay tila galit na galit. Kasabay nito ay ang pagsigaw ng mga tao sa paligid niya na sinasabing parte ng Team Myanmar. Mapapansin mo rin ang pag-aalala na may halong galit sa kanilang mga muka. Napaisip ako, bakit kaya ganon? Pupunta tayo sa isa pang video. Sa tingin ko ay sa labas ito ng venue mismo. Makikita na ang beauty queen ay patuloy pa rin sa paghagulgol at pag-iyak. Pero this time around, babalikan natin yung lalaking kasama niya. Masama ang titig nito sa camera. Sumisigaw pa siya at malalaman mo at mararamdaman mo na galit siya. Sa isang parte pa ng video na to, parang hihimatayin pa ang beauty queen na parang babagsak, tutumba. At kapansin-pansin na inakay pa ito ng isang miyembro ng kanyang team. Tinawag rin ng isang miyembro ng team na to ang lalaki para siya ang umalalay sa beauty queen. Ngayon, sa atin dito sa Pilipinas, hindi naman na tayo bago sa drama pagdating sa mga pageants, di ba? Tayo mismo, ready makipag-away, makipagbardagulan, o i-defend yung mga pambato natin. Pero, para sa araw na to ay sisilipin natin kung ano ang mga nangyari at mga dahilan para ang glamorosong event na ito ay mapuno ng drama at iyakan. Ano kayang bagay ang sobrang nakakaiyak at magiging dahilan para halos himatayin, hagulgulin at maglumpasay ang beauty queen galing sa Myanmar? Ang kwento natin ngayong gabi ay ang Miss Grand International 2024 fiasco, the Miss Myanmar story. Okay, final is like I'm not controlled by anyone. I just take my own decision. I give back my second runner-up crown just because of we don't get what we deserve. Like our national costume prize, our country power of the year, not the winner crown. I'm not blaming on my sisters. I love India, I love Philippines. They're my best sister of all the time. I don't blame them. I'm just saying our national costume prize and our country power of the year, not the winner crown. I'm not attacking on it. Bago po tayo magpatuloy, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Sagutin nyo lang yung question of the day sa dulo ng video natin. At ipopromote ko lang po yung aking Instagram. Maraming salamat po sa lahat ng mga mensahe nyo sa akin doon. Magkwentuhan lang po tayo. Binabasa ko po lahat ng mga message ninyo. Anyway, bago natin talakayin ang buong kaguluhan, silipin muna natin. Sino ba itong babaeng umiiyak? Ang pangalan niya ay Tsai Tsu-nying. Sana tama po yung pagkakabanggit ko. And sa totoo lang, base sa mga larawan niya sa pageant, napakaganda niya talaga. Ang unang napansin ko is sobrang bilugan yung mata niya na parang isang manika, na parang nagsasalita on its own, di ba? Parang laging may gustong sabihin. Makinis yung buhok, makinis yung balat, at maganda ang pangangatawan. In fact, masasabi ko, hindi po ako eksperto pagdating sa pageantry, pero ito yung mukha ng isang babae na may laban sa pageant na ito. Isa siya sa mga matitinding contenders, kumbaga. Siya ang reigning Miss Grand Myanmar. Galing Taungo. Kinoronahan siya noong December 10, 2023 sa Hexagon Complex sa Yangon. I think when all this happened, 17 years old lang siya. Sobrang bata. Ito na ngayon yung tanong. Ano kaya yung nag-trigger sa kanya at umiyak siya at sa buong drama na ito? Babalikan natin yung video. Sa video kung saan makikita siyang umiiyak, ang nangyari pala ay nanalo naman pala siya. In fact, she was second runner-up.
Naging dahilan ito para marami yung magkomento, especially sa mga Pilipino. Sinasabi nila, ano ba yan? Nanalo ka naman. Hindi naman marunong tumanggap ng pagkatalo to. Or, eto, I resonate with this, bakit hindi man lang irespeto yung nanalo, di ba? Why do you have to make it your own eksena? Ito na ngayon yung kwento. Sisilipin natin yung lalaki na binanggit ko kanina. Di ba? Makikita natin siya na aggressively tinatanggal niya yung sash at corona matapos yung koronasyon. Malaki pala ang papel niya sa kwentong to. Akala ko, isa lang siyang escort doon, no? Nagbabantay doon sa babae, pero hindi pala. Mauungkat ang buong pagkatao niya sa kwento natin ngayong gabi. Pero bago yan, ano kaya ang sinabi ni Miss Grand Myanmar matapos yung pagyayari? We didn't get what we deserve. Para ipaalam sa mga fans kung anong nangyari at para ma-address na rin siguro ang mga bashers, si Miss Grand Myanmar nag-live. At agad-agad, sinabi niya, ibabalik ko po ang corona sa inyo. Hindi ko po ito matatanggap. Sinabi niya na isinusuko niya ang titulo dahil feeling niya na cooking show siya matapos hindi makuha ang 2 special awards. Ano tong mga special awards na to? Una, yung Best in National Costume. Papakita natin sa inyo ha, ito yung national costume ni Miss Grand Myanmar. And for context lang din, ito yung costume ng mga nanalo. Sina Brazil, Ecuador, at Honduras. Kayo na lang siguro tatanungin ko. Pakita natin yung mga larawan nila. Sa tingin nyo ba ay tama lang yung desisyon ng Miss Grand International sa mga ipinanalo nila sa special awards na to? Ilagay nyo sa ilalim. Meron pang isang award which is yung Country's Power of the Year. Hindi ko po alam kung para sa ano yung napanalunan dito, no? Or ano yung sinisignify ng award na to. Specifically, napunta ito kay Miss Thailand at eto si Miss Thailand. Sabi rin niya, no, bumuelo naman siya. Wala po itong kinalaman sa pagkapanalo ni Rachel Gupta ng India. Yun yung winner. At si CJ Opiaza ng Pilipinas, which are the winner and the first runner-up respectively. Hindi ko sila sinisisi. Yan yung sabi niya. Dito na mag-uumpisa ngayon yung drama sa kwento natin. Bago kasi pala yung statement na to, tinanggal na si Tai Tzu Niem sa mga posts ng Miss Grand International. Sa mga reigning queens, kung makikita natin, wala na siya. Ang nalagay na lang sa mga panalo ay yung first runner-up, ang third at fourth runners-up. Ito ang opisyal na nangyari. Ayon nga sa live kanina, una, hindi niya na tinatanggap yung napanalunan niya, yung placement niya, or yung award niya. Nirespeto naman ito ng Miss Grand International, pero ito na, binigyan nila ng lifetime ban si Tu Ant Lwin. Sana tama pagkakabanggit ko po sa kanyang pangalan, pero ito siya. Sinabi nila, no, na tinatanggal nila ito at hindi na maaaring sumali pa, no, dahil sa lack of sportsmanship and business credibility. Sino siya? Siya yung lalaking nagre-rage kanina sa tabi ni Miss Grand Myanmar. Sino yung lalaki na kasama niya? Sisilipin natin. Si Tu Ant Lwin pala ay National Director ng Miss Grand Myanmar. Sa mga larawan na makikita na gwapo itong lalaking ito, matipuno. In fact, one can easily say na parang sumasali rin siya, parang nasa background niya talaga yung pageantry at parang siya mismo kasali. Hindi naman ako nagkakamali kasi when I research about him, ito yung mga lumabas. Kilalanin natin siya. Tu Ant Lwin. December 2, 2017, 22 years old siya at the time. Siya ang kinatawan ng Myanmar sa Mr. Supranational sa Poland. Ang pambato natin at the time ay si Yves Campos. Ito si Yves Campos. Pero babalik tayo kay Tu Ant Lwin. Alam mo, no, nakikita ko yung mga komento nito at galit na galit talaga sila dito. Sino ba yan? Tapos kinukumpara pa nila sa ibang mga organizers, directors,
itong lalaking ito. So makikita mo no na nakatuon sa kanya yung galit ng mga viewers, mga Pilipino, nakikita ko. Nagagalit sila diyan sa lalaki na yan. So normally, pag ang isang tao ay hinihate sa social media, kakalkalin na po ng buong husay yung kanilang mga nakaraan. At yan ang ginawa ng mga tao. Needless to say, nasa kanya yung init ng mata ng mga tao. Siya ang totoong masasangkot pala sa kontrobersya natin ngayong gabi. Matapos yung pagre-rage niya, pagsigaw-sigaw niya sa mga videos, sinabi niya na hindi na raw magpapadala ng kandidata sa Miss Grand International sa susunod na taon dahil sa nangyari kay Tysoon Rain. Ito ha, very juicy ito. Di ba pag mga pageant, madalas may lutuan. Ganyan sa atin, ito napapansin ko talaga, niluto, ganyan. Ito kasi kamag-anak ni ganyan. Ito kasi kakilala ni Kapitan. Ganyan sa atin, di ba? Marami sa atin talaga hindi natatanggap yung pagkatalo. At ganyan din yung nangyari sa kanila kasi merong mga akusasyon ang ibinigay sa National Director at meron ding sariling akusasyon itong National Director sa pamunuan ng Miss Grand International. Ito yung nangyari. Accusations sa isang social media live stream. Pakita natin yung video. Alam niyo po ha, nag-alok ng pera ang Indonesia para sa popular voting. Hala, hindi dyan nagtatapos. Mabigat yun ha, mag-abot ng pera ha. Sinabi niya na gusto raw ng Miss Grand International founder na magbigay siya ng pera sa kanila. Hinto lang natin. Sa atin, meron din ganyan, especially sa mga schools, di ba? Paramihan ng sobre. Ay, yung mga Mr. and Miss, di ba? Kasi yung mga pera na yon ginagamit para sa mga pondo ng mga eskwelahan. Hindi ko alam, hindi ko po masasabi sa inyo kung totoo to, pero eto yung nakikita ko na nangyayari dito. Hindi ko po alam no kung under the table to o parte talaga nung ano nila, parte talaga nung kalakaran nila. Pero ipagpatuloy natin yung kwento. Sabi niya na naninindigan siya na boboto lang sila sa popular vote contest sa pamamagitan ng voting app ng Miss Grand International at hindi daw siya magbabayad ng cash. Here is where things started to get interesting. Ito kasi yung mga kuro-kuro, no? Yung mga nagsasabi na, ay, alam niyo po ba, yang si Luwin, ang dami niyang kaibigan sa Myanmar, hiniraman niya po lahat ng pera yan. Ngayon, itong mga pera na to, hirap siyang bayaran. At ginamit niya to para bumili ng napakaraming boto at manalo si Miss Grand Myanmar. Nako! Kung totoo to, ito yung magpapatuloy kung bakit siya galit na galit, diba? And I can tell you if totoo man o hindi ito, inuulit ko lang po, disclaimer lang yan. Pero if ganun nga, syempre, at marami kang nagastos at ina-expect mo na mananalo yung manok mo, aba, gumastos ka at umutang ka ng napakaraming pera para sa wala. Yun basically, assuming everything is true, di ba? Assuming na totoong nanghiram talaga siya ng pera at gumastos siya. Okay, kung yun yung katotohanan, magagalit talaga siya. Ilang oras matapos niyang sabihin na hindi na magpapadala ang Myanmar at ng kandidata, nag-post pa siya sa Facebook. Actually, mas maraming drama sa kanya kumpara doon kay Tysoon niya. Ang sabi dito sa isang post niya, bye forever. Siguro ito yung point na natanggap niya na yung balita na banned na siya doon sa Miss Grand International. Pero, ilang oras lang yung makalipas, nag-post ulit siya ito sa local language nila, Pero in translation, ang ibig sabihin nito, kumalma na ako. Magre-renew pa ba ako ng contract? Tinatanong niya sa mga fans niya. At parang nagjo-joke-joke na lang siya. Parang dog show na lang, kumbaga. Pero di pa dito magtatapos yung mga akusasyon. Sinabi ni Nawat, Itzara Rizal, na Miss Grand International President, may hidwaan sila nitong si Tu. Itong lalaki raw, siya ang dahilan at siya ang nagpupumilit kay Tysoon para hindi natanggapin yung titulo. Kung tanggapin, kaya siguro tinatanggal niya yung sash at saka yung corona. Ulit, hindi ko masasabi sa inyo kung totoo to, pero this might explain kung bakit grabe na lang yung hagulgol ni Tysoon niya. Siguro hindi niya talaga desisyon ito.
Kayo na pong bahalang humusga yan na yaan yung mga akusasyon nila against each other. Eto daw ha, bakit ayaw niya manalo si Taisu? Bakit hindi niya pinatanggap yung napanalunan? Kasi meron silang kontrata. At pag nanalo sila, kailangan nilang pumirma ng kontrata sa Miss Grand International. Eto na! Kaya niya hindi pinatanggap yung pagkapanalo kasi para hindi pumirma si Taisu sa Miss Grand International. Ibig sabihin, nasa kanya pa rin yung control na kay Tu Ant Lewin pa rin at pwede niya pa rin pagkakitaan or i-manage si Taisu Niem. Hindi dito nagtatapos yung akusasyon kasi hindi nakakatulong na itong si Nini Lin Ain na Miss Grand Myanmar 2023, nag-come out siya. Sabi niya, meron po akong similar experience kagaya dito kay Tu Ant Lewin. Hindi daw siya tinulungan nito kahit siya yung national director. At siya ang nagbayad ng lahat noong takbo niya last year. Ang tanging naitulong lang daw ay isang damit sa final event para masabing ay tumulong. Sabi rin niya na nung pagkatapos niya manalo, sinabihan siya, uy, yung kinita mo, baka pwede mong ibayad sa Miss Grand licensing fees. Hindi ko po alam kung binayad niya o hindi. Wala akong makitang mga information online. Pero, sinilip ko. At marami na rin palang mga instances in history kung saan na-revoke yung title ng mga Miss Grand International winners. Eto ha, 4 Miss Grand International winners have their titles revoked. May nakita akong isang article. So, ni-research ko yan. And hindi pala ito yung first time kung saan nangyari yan. Bukod kay Taisu, natanggalan din ng titulo si Anea Garcia ng Dominican Republic. This was in 2015. Hindi pa masyadong nalalayo. Tinanggal ang titulo sa kanya just 5 months matapos ang pageant dahil hindi niya nakayanan na i-fulfill yung responsibilidad niya dito. Naisip ko, ay, yun lang pala. Pero hindi, ang juicy pa. Nag-aaral daw kasi siya, sabi niya, kaya hindi niya ma-schedule yung mga activities. At dahil pahirapan yung pag-i-schedule, nakaka-cancel daw yung mga events, nakaka-cancel daw yung flights, at demanding pa daw ito ha, sabi nung MGI. Demanding siya. May mga bagay na hindi naman kasama sa kontrata niya na dinedemand niya sa amin. So yun yung sabi nila. Meron din si Claire Elizabeth Parker ng Australia. Actually, itong si Claire Elizabeth yung pumalit doon kay Anea Garcia. However, this one happened in 2019, 4 years. Tinanggal siya doon sa titulo niya. Pero, ito naman na medyo malinis naman yung dahilan nito. Nagpaalam naman daw siya sa MGI at sumali siya sa Miss Universe. I guess, bawal sa kontrata nila na dalawa yung title mo. Matino naman daw yung usapan. At ang huli ay si Yuvna Rinishta, which is originally 5th runner-up sa Miss Grand International 2022. Tinanggal siya matapos sabihin na hindi siya nakapirma ng kontrata at hindi niya kayang gampanan ang kanyang mga duties. Eto na ngayon, lalayo pa ba tayo? Pupunta tayo ngayon sa sarili nating bansa. In the Philippines. Sa atin, hindi na bago yung ganitong mga drama pagdating sa mga pageantries. Yung ganitong mga pag-aaway-away. Simula sa barangay, di ba? Barangay mga pageants, paakit ng paakyat. Meron po talagang bangayan. Merong awayan. Merong natatanggalan. Natatanggalan ng mga titulo nila. But I think, ang pinakamalaki sa atin, no? Hindi naman siya technically drama, although may drama din, no? Sa side nung isa. But it's a mishap, if anything. And that's what happened to Miss Pia Wurtzbach. Magre-refresher tayo. Kasi etong eksena na to, miski ako na shock. Ay, hindi po ako nanonood ng kasi, Miss Universe. A few times lang, kasi di ba pag pinag-uusapan, napapanood mo din. Nangyari, napanood ko talaga yung dulo. Inaabangan ko kasi sobrang ingay niya at the time. Kasi talagang nagwawala yung mga tao. Kasi naniniwala talaga sila na mananalo si Pia Wurtzbach. Dalawa na lang din sila ni Miss Colombia. Miss Colombia, di ba? If I'm not mistaken. So, sinabi na nila na ang panalo ay hindi si Miss Pia Wurtzbach. Okay, uwi na. Ang dami ng mga tao na ready nang bumalik sa mga ginagawa nila. Kumbaga sinasabi na nila, okay, walang magpapagupit ngayon, mga ganyan. Sobrang disappointed nila na hindi si Pia Wurtzbach yung in-announce.
First runner-up lang siya. And then this happened, no? Yung, I have to apologize. Talaga nagpa-play pa sa utak ko talaga kasi miski kami sa bahay. Nagwawala din kami. Shock na shock din kami. Sinabi yan ni Steve Harvey na mali siya. At ang totoong panalo ay si Pia Wurtzbach ng Pilipinas. Nagwala talaga. I think hindi lang kami, no? Sa mga viral videos na makikita po natin na talaga, pakita natin, ang dami talagang nagwawala kasi walang nag-e-expect na mangyayari yan. This is the one moment na hindi makakalimutan ng Pilipinas or in fact ng buong mundo. Hindi lang siya sa atin nakilala sa buong mundo talaga. Pinag-uusapan talaga siya. And what makes it more special is ito kasi yung first time ulit ng Pilipinas in a long time, di ba? Napakatagal natin. Kung hindi ako nagkakamali, paka-correct ako. Ang tagal natin na yung runner-up dire-diretso, di ba? Runner-up, special awards, tapos hinihintay na lang talaga yung mananalo. Tapos yun si Pia Wurtzbach. So marami talagang masayang-masaya. Eto na ngayon yung pupuntahan natin. Yung reaction ba ng mga Pilipino? Ano yung mga naging reaction nila? Bukod doon sa sinasabi nila na hindi nakakatanggap ng pagkatalo na to, no? Ang dami rin ng mga gumagawa ng memes at ang dami rin pinag-uusapan to. Kasi parang, ang general is parang nagtatantrums lang. Yun yung sabi, so marami naiinis talaga. Pero in reality, pag sa atin ganun din tayo. Awayin niya ako! Pero ganun din tayo, kadramatic Lalo na kung naniniwala tayo na yung mismong pambato natin deserving sa corona. Diba? Anyway, hindi ko na po alam kung ano pa mangyayari sa kanila, kung matutuloy pa, kung makakasali pa ulit ang Miss Myanmar sa Miss Grand International, kung patuloy pa rin ang pag-handle ni Tu at Lwin ng mga sumasali sa pageant. Pero siguro kayo na lang yung tatanungin ko. Mag-like, subscribe at notification bell kayo para sa ating question of the day. Ito yung tanong ko. Ano ang pinaka-dramatic na pangyayari ang unang papasok sa isip mo pag sinasabing pageantry sa Pilipinas? Mapalokal mapabarangay, Miss Universe, ilagay mo sa ilalim, ikwento mo sa amin. So, yun lamang po. Ito si Clara III at ito ang aking kwento.